Okay, yun, grabe. Na-miss ko yung morning service. Okay, Ramon Bautista po. At ngayon po ay gusto ko pong i-acknowledge yung mga nag-victory weekend na last Friday. Kupalakpakan naman po natin sila. Nandito ba kayo? Yung mga kabataan natin? Pwede ba itaas yung kamay, yung mga kabataan? Yun, oh. Ba't may tumataas na matanda? Di ba? So, yan, mga more or less, mga 20 po yan. Nag-victory weekend sila. At the same time, binaptize po natin sila. And there's no turning back. And they decided to follow the Lord. No? Sa murang edad, we teach them how to obey the Lord. We teach them how to disciple people. No? And very overwhelming, no? Dahil napaka-responsive ng mga batang ito. No? So, just pray for them na magtutuloy-tuloy ang mga batang ito. And someday, they will be leaders, world changers, mga nation transformers, no, na magbibigay ng impact sa bansa natin, no? So, pag-pray natin sila. So, sa mga bisita po namin dito, kung kayo po ay bisita po namin dito, kayo po ay welcome po namin. At kung hindi naman po kayo nagmamadali, mamaya pong pag-uwi ay maaari po ba kayong pumunta sa bandang kaliwa rito? I-welcome lang po namin kayo. Okay lang po ba yun? Mga 5 minutes lang po. Hindi naman po kayo taga Zimbabwe, no? Yung Zimbabwe, no? So, dito lang kayo. So, i-welcome lang po namin kayo. Gusto po namin kayong makilala. Okay? So, I hope and I pray na hindi lang po kayo magiging bisita and someday ay kayo po ay magiging full-pledged na member ng Victory. Okay? Hindi lang taga-attend, kundi talagang may participation, may involvement sa church na ito. Okay? So, medyo maiksi yung oras natin. Gustong-gusto ko na mag-preach dito, no? So, pag-usapan natin ang tungkol sa Indeed na preach po yung first na installment nito ay preach ni Kuya Dave. Okay? So, ngayon ako naman mag-preach ng second installment natin, Living in Righteousness. Living in Righteousness. Pero before that, nung isang araw ay nanonood po ako ng balita para magkaroon lang ng awareness, no? Kasi minsan yung pulpito, parang minsan nagiging rin to eh. Parang nagiging kung saan malalaman yung mga balita, di ba? Nung isang araw na nanonood nga ako, nalaman ko na by June 14, tataas na po ba pala yung pamasahe? Nabalitaan nyo ba yun? Tataas na yung pamasahe from 8 pesos magiging 850. At yan ang minimum fare is 850. So nakakatakot yan. So sa June 14 yan, 2014, yun ang minimum fare, no? 850. So maghanda po tayo. Mahalaga yung ngayon, yung benching ko, tsaka yung mahalaga yan. Pag hindi kayo sinuklian, pwede nyo ireklamo at kung kayo ay driver na Kristiyano, dapat nagsusukli kayo. Kasi nandun tayo sa righteousness. Okay? So ano bang objective natin dito? At the end of the series, our people will be assured that they have eternal life in Christ Jesus, in Christ, as evidenced by how their belief about God is increasingly reflected in their lifestyle. Na-guess nyo ba yung goal natin dito? Na ano ang halaga ng pagiging Kristiyano pero hindi ka naman assured na pag namatay ka, pupunta ka sa heaven. O hindi mo alam kung saan ka pupunta. So yun ang goal natin after, from this day hanggang sa mga pinakalas na ay ma-meet natin yung goal na to na magkakaroon tayo ng assurance of salvation. Kasi ano ba naman na nagpapagod tayo dito tapos pupunta lang pala tayo sa kapahamakan. No? So sa mga points na ibibigay ko rito, minsan medyo may mga para mga points ako na tungkol sa assurance, no? Assurance test. Kung i-examine natin yung sarili natin kung save ba talaga ako o save pa ba ako? Kristiyano ba talaga ako o assuming lang? Yun, nauuso ngayon yun, no? Yung assuming lang, hindi naman pala talaga totoong Kristiyano. Kasi I believe, kung ikaw ay totoong Kristiyano, sigurado yun, meron kang eternal life in Christ Jesus. No? Yun yung goal ng 1 John 5:13. I wrote this thing to you so that you may know that you have eternal life. Yun yung pinaka-goal ni John. Na kaya niya sinulat yun para ipaalam sa mga Christians, no, pati sa panahon natin ngayon,
na lahat na maniniwala kay Jesus ay meron silang eternal life. Hindi siya future, hindi magkakaroon, kundi kung naniwala ka kay Jesus, you put your trust in the Lord, right now, you have eternal life. Diba? Naniniwala ba kayo meron kayo eternal life ngayon? Hindi nyo kinakailangan mamatay para malaman, uy, nasa heaven ako, may eternal life na ako. Hindi. The moment you decided to follow the Lord, you repented of your sin, at sabi mo, Lord, sa'yo na ako, from that time on, God has given you the free gift of eternal life. So, pwede pala yun. Pwede pala yun. Pero, siyempre, iti-test natin kung talaga bang binigyan ba, meron ba talaga kung eternal life through a series of tests. Yung una nga, yung pinitch ni Kuya Dave is, tatanungin natin ang sarili, am I living in the light? Nabubuhay ba ako sa liwanag? O nabubuhay ba ako sa dilim? Tatanungin niyo sarili niyo, am I enjoying my fellowship with Christ and the Father? Hindi mo pwede sabihin Kristiyano ka pero wala kang intimate, wala kang relationship kay God, sa Father. Di ba? Hindi pwedeng sasabihin mong Kristiyano ka, hindi ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi pwede yon. So, titingnan natin yung lifestyle natin. I-check natin yung lifestyle natin. Kasi kung wala si God, walang involvement si God sa buhay mo, at every Sunday ka lang nandito, pumapatak ka dun sa tinatawag na assuming lang ikaw o assuming lang ako. Parang ganon. Am I enjoying my fellowship with the Father and with Christ? Nag-enjoy ba kayo sa relationship niyo kay God? Yes, okay. So, pangalawang test is your relationship with sin. Ano? Nagdi-decrease ba? Yung sin, imbis na nag-i-increase, nagdi-decrease ba yung sin mo na nagagawa? Okay? I'm not saying na hindi na tayo magkakasala, pero the moment na sinabi mo, bibigay ko na yung buhay ko kay Lord, anong nangyari? Nag-increase ba ang sin o nag-decrease? Ano ang relationship mo ngayon sa sin? So, yun yung parang pinag-usapan natin nung nakaraan. So, ngayon, pag-uusapan natin ngayon is living in righteousness. No? Living in righteousness. Okay, ito yung tanong ko. Is your Christian life something real? Or is it counterfeit? Or assuming? Tanungin natin yung sarili nyo. No? Sa Amerika po, yung tinatawag nila lang US Treasury Department, meron purong grupo ng mga tao na wala po silang ibang ginagawa kundi alamin yung mga fake na bills. No? So, alam nyo kung paano nila nalalaman ng isang fake na bill or pera? May idea kayo? Hindi po nila pinag-aaralan yung fake na pera. Ang pinag-aaralan po nila ay yung totoo. Okay? Nagpapakadalubhasa sila, tinitingnan nilang maigi yung totoo na dollar. No? Tinitingnan nila, minsan makita lang nila without touching it, titingnan lang nila, alam na nila na yung pera na yan ay fake o totoo. Okay? Dito sa pag-uusapan natin ngayon, ang sinasabi ni John, hindi po niya in-illustrate or hindi po niya sinabi kung ano yung mga characteristic ng mga pretenders o yung mga counterfeit Christians. Ang nilalahad po niya rito ay kung ano ang characteristic ng mga tunay na Kristiyano. So from 1 John chapter 1 hanggang chapter 2, ang pinag-uusapan diyan is fellowship with Christ. Pagdating ng chapter 3 hanggang chapter 5, ang pinag-uusapan diyan ay sonship. Okay? Pag ang tao nagkasala, nasisira sa kanya yung kanyang fellowship. Sabi niyo, fellowship. Nasisira yung kanyang relationship o yung fellowship sa Diyos. Pero hindi nawawala yung kanyang pagiging son o yung sonship. Nagets ninyo? Di ba ako, tatay din ako, meron po ako anak. Kahit yung anak ko makagawa ng mali yan, no, makagawa ng mali, makagawa ng kasalanan, medyo masasaktan ako. Tama? Pero hindi mawawala yung pagiging anak ko sa kanya, yung relationship sa kanya, magiging anak. Nagets niyo? Kasi may kaisipan na pag nagkakasala, may mga nag-iisip na, uy, nagkasala ko, nawala yata yung salvation ko. Hindi. Hindi nawala. Naapektuhan lang yung relationship mo sa Diyos. No? Na ano siya, nag-grieve mo siya eh. No, nag-grieve mo siya. So, ang sabi ni John, 1 John 1:9, if we confess, ito yung gamot.
If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. So, yun ang sinasabi. Yun ang paraan, remedy, para makabalik ka ulit dun sa tinatawag na nasirang fellowship o relationship mo kay God. No? So, isang panibagong, test natin is, am I living a righteous life? Am I living a righteous life? Tatanungin ko po kayo, ano pong pipiliin ninyo? Gumawa ng mabuti o gumawa ng tama? Sino rito yung nagsasabi, mas pipiliin kong gumawa ng mabuti? Taas ang kamay. Gagawa ka ng mabuti, mas okay sa akin yon. Sige, taas ang kamay. Okay? Pakipicturean nga to, bro. Hindi, biro lang, ha? Sino rito ang mas pinipili niya na gagawa na lang ako ng tama? Okay. Mahirap ba yung tanong? Mahirap ba yung tanong? Ha? Ano pipili mo? Gumawa ng mabuti o gumawa ng tama? Iyan po ang pag-uusapan natin. Ang tunay na anak ng Diyos ay gumagawa ng tama. Hindi po lahat ng gumagawa ng mabuti, tingnan niyo ako, hindi po lahat ng gumagawa ng mabuti ay gumagawa ng tama. Will you agree with me? Kilala niyo si Robin Hood? Gumagawa ng mabuti yon. Nagnanakaw yon para ipantulong niya. Pero alam natin na ito ay hindi tama dahil ito ay pagnanakaw. So, kahit anong mangyari, ang gagawin natin bilang Kristiyano, higit sa lahat, ikaw ay gagawa ng tama because God is a righteous God at tayo ay dapat din maging righteous people of God. Gets ba? So, kung ano yung nature ni God na binibigay niya sa atin, pag-usapan natin mamaya yun ang binibigay niya sa atin. Okay. Basahin natin. Huwag na kayong tatayo. 1 John chapter 1, verse 2 hanggang 29. If you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of God, or born of Him. Ang dali, no? Yung gumagawa ng tama ay pinanganak kay God. 3:9. No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this, it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. So may pinag-usapan tayo dito ng dalawang anak. It's either anak ka ni God or anak ka ng, sabihin nyo, sino isa? Demonyo. Grabe pa, demonyo talaga no? Demonyo. Children of the devil. Devil na lang, para medyo English, no? Mas maganda pakinggan. Whoever does not practice, o sino raw yung anak ng demonyo? Ba't niyo ako tinitingnan ng ganyan? Whoever does not practice righteousness is not of God. Yung hindi gumagawa ng tama, hindi yan kay Lord. Ang dali, Ang dali lang. Ang Bible napakasimple. Walang neutral ground. It's either righteousness or, ano yung kabaliktaran ng righteousness? Ha? Mali. Ang kabaliktaran ng righteousness ay leftiousness. Di ba? Sa kabila yun. So, whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. No? Pag wala ka raw pagmamahal sa kapwa mo, you are not of God. Ibang verse naman to, 2 Timothy 3:16. All scriptures breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. Hawakan niyo yung Bible niyo. Hawak. Itong Bible na to, binigay ito ni Lord to train us for righteousness. So kung hindi ito binabasa, hindi ito minememorize, at occasional lang itong binabasa na parang cake, di ba yung kailan ba nagkakaroon ng cake? Pag may birthday. The Bible was not meant to be eaten as parang cake. Dapat kinakain siya as parang daily bread. Kasi ito yung ginagamit din ni Lord to train us in righteousness. No? To train us in righteousness. So may dalawang bagay na rito. Merong righteousness at merong wickedness. Pwede bang pagsamahin yon? Pwede pagsamahin? Hindi. May mga bagay dito sa mundo na hindi pwedeng pagsamahin. Bawal pagsamahin. Katulad ng langis at tubig.
Di ba may kanta yan? Tubig at langis. Di ba? May mga ganyan ba? So, hindi pwede yan. Maghihiwalay at maghihiwalay yan. No? Hindi rin pwedeng pagsamahin. Kunyari, uminom ka ng ibuprofen. Alam niyo yon? Yung pantanggal ng muscle pain. Hindi pwedeng uminom ka ng ibuprofen or Alaxan tapos iinom ka ng alcohol. Masusugat ang tiyan mo. Bawal yan. Hindi pwedeng pagsamahin. No? Hindi rin pwedeng pagsamahin ang Red Bull o yung energy drink tsaka iinom ka ng gatas. Hindi pwedeng pagsamahin yun. Sasakit din ng tiyan mo. So, nakakatulong ba ako? Sino yung mahilig dito mag Red Bull? Diba? Kaya yung mga inumin na ano ba yun? Mayroong, parang may snake, ano ba yun yung kay Pacquiao? Cobra, yun, di ba? Hindi pwede ka uminom ng cobra, sabay inom ka ng gatas. Hindi pwede yun. No? May mga bagay talaga hindi pwede pagsamahin. At itong sasabihin ko sa inyo, pag nagsama to, baka end of the world na. Tingnan natin. Hindi yan. Yung mosquitor, yan. Mosquitor, end of the world na pag pinagsama yan. No? Ayan ay combination ng mosquito at ng alligator. Alam nyo, sabi ng mga scientists, nag-iisip sila ng yung DNA ng mosquito at alligator, pag pinagsama raw yan, magiging mosquitor. Imagine mo, yung lamok kasing laki, yung ulo niya, buhaya, o no? Parang nakakatakot. Sabi ko, ito na, end of the world na pag lumabas to. Ang hirap lumabas, no? Ang hirap lumabas at biglang may sisip-sip ng dugo mo kasi laki na ang buhaya. Ang hirap, di ba? So, sa bahay na lang tayo, ang hirap magtrabaho pag ganyan. No? Meron pa, no? Yung pinagsamang ibon tsaka aso. Ang hirap niyan, di ba? Saka nakita, ibon na may rabies. Di ba? Ang hirap niyan, no? So, pag nangyari yan, nakakatakot. May mga bagay na hindi pwedeng pagsamahin, pero parang minsan ganun tayo, natatawa tayo, pero minsan doble kara tayo. Tama? Kristiyano tayo dito, ang bait-bait natin dito, parang hindi makabasag pinggan, pagdating sa bahay, sinisigawan mo yung katulong mo. Di ba? Mas doble kara tayo. Di ba? Ang bait-bait mo dito, pero kung sigawan mo yung magulang mo, no? Inuutusan ka magwalis, hindi ka makapagwalis, hindi ka makapaghugas. Pero gusto mong kumain. Di ba? So, may mga bagay na gano'n. No? Ito yung iniiwasan natin. Saan ka ba talaga? Are you born of God or born of the devil? Saan ka ba talaga? Sa wickedness o sa righteousness? Mamimili tayo ngayon. No? Mamimili tayo ngayon. So, righteousness and wickedness cannot coexist. Hindi pwedeng magsama yan. Hindi pwedeng Kristiyano ka tapos doble kara ka. Hindi pwedeng Kristiyano ka dito tapos pagdating ng Lunes, nasa bingguhan ka. Okay? Nasa nagtotong eats ka, kung ano pang mga ginagawa mo, no? Or you're living a lifestyle of sin. Yun yung sinasabi ng Bible. No? Ang sinasabi ng Bible, yes, we can commit sin, pero as a Christian, as a person who was born of God, hindi na pwedeng mag-practice ng sin, hindi na pwedeng habitual yung sin. Na-gets ninyo? Yes, matutumba tayo, madadapa, matutukso, pero magkaiba yung nagpa-practice ka ng sin at habitual yung sin na ginagawa mo. The moment you decide to follow the Lord, sinabi mo, Lord, sige, sa'yo na ako. Dapat yung dating chismoso, dapat hindi na ngayon. At dapat iba na yung kanyang chinichismis. Tama ba? Kaya yun ang ibig sabihin ng repentance. No? Kaya doon ang galing yung word na metanoia. Ibig sabihin, change of heart, change of mind, change of attitude, transformation. No? So 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together with unbeliever. Okay, do not be yoked together with unbeliever. No, for what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? Hindi pwedeng pagsamahin. Parang kay Kuya Dave, no? Hindi pwedeng pagsamahin ng liwanag tsaka dilim. Hindi pwedeng pagsamahin ng wickedness at righteousness. Tanong mo sa sarili mo, ako ba? Righteous ba ako? Ito yung tension. Yung righteousness, required yan. Requirement yan to enter the kingdom of heaven. Alam nyo ba yon? Sa Matthew chapter 5, sabi ni Jesus sa mga Pharisees, unless your righteousness surpasses, no? Sa mag-exceed sa righteousness ng mga Pharisees, you will never ever enter the kingdom of God. Kaya kung ang righteousness mo parang Pharisees, parang religious ka lang, pero hindi ka righteous. Alam nyo ba marami rito hindi righteous kundi religious?
and they assume themselves na righteous siya. Nagigets mo ba yun? No? So, ang tension ay ito. Gusto ni Lord, ang requirement niya, righteousness. But the question is, we cannot be righteous on our own. Tama? Paano tayo makakapunta doon? We cannot be righteous on our own. Di ba? Doon naman pumapasok yung sinabi ni Jesus na sa Romans chapter 3, verse 20, o sinabi ni Paul, Romans 3:20, na no one can be pronounced righteous by obedience of the law. 'Di ba? Hindi pwedeng dahil sumunod ka sa mapopronounce ka na righteous ka. But yung righteousness para makuha mo 'yan, kinakailangan mong hingin. Sabi niyo hingin. Hihingin mo 'yan, you have to receive that gift of righteousness through Jesus Christ. Okay, ang tawag diyan sa mga theologian, ang tawag diyan is imputation. Yung righteousness ni Christ, ibibigay niya sa'yo. Okay? Kaya kahit na, kunyari, may nagawang kasalanan, kahit may nagawang kasalanan ngayon, nadulas ako, kumakain ako ng balot, namatay ako, alam nyo, may namatay sa balot? Kasi pag gano'n niya, may pako sa likod, patay, di ba? O kanya, may kasalanan akong ginagawa, kumain ako ng balot, namatay ako. Yes, I believe, based on the Bible, alam naman ni Lord yung puso ko, kahit nagkasala ako nung huling dahil napasobra ng balot ang kain ko, masisave ako. Kasi yung righteousness ko hindi galing sa akin. Yung righteousness ko imputed, binigay ni Jesus Christ sa akin. Nagets nyo? Kaya ang salvation is by grace. By grace. No? Awa ni Lord yan. Habag lang niya yan. Kaya pag sinabi mo kay Lord, Lord, nasave ako dahil mabait ako. Ha? O Lord, nasave ako dahil mayroon akong sariling righteousness. Mali. No, mali. So, why we should live in righteousness and the reason for righteous living. Okay, check muna natin what is righteousness. Pag sinabi ni Webster, conformity of life to the divine law, it includes all we call justice, honesty, and virtue, which holy affections, in short, it is true religion. Pag sinabing righteousness is moral perfection required by God. No? So, pag sinabing righteousness, conformity of life to the divine law. Ibig sabihin, kung gusto mo ng righteous life, righteousness, wala ka ibang pupuntahan, kundi you must conform yourself to the divine law. Ano ba yung divine law? Particularly, specifically, the Ten Commandments. That is the moral will of God. But the question is, meron ba naka-obey dito ng perfect sa Ten Commandments? Meron ba naka-obey dito? Meron? Wala, di ba? Kasi may commandment nga thou shall not give false testimony, thou shall not lie, di ba? Lahat tayo rito nagsisinungaling Sino rito hindi nagsinungaling? Parang meron, no? May nagtaas, Hindi, biro lang. Hindi, napakamot lang pala. Hindi, biro lang. Lahat tayo nagsisinungaling. Kaya, kung gagawin mo yon, hindi tayo pwede maging righteous nga. No? So sabi rito, ano ba yung reason? Bakit mas piliin natin yung righteous living? Una, doon sa binasa natin kanina, number 1, we choose to live in righteousness in view of Christ's return. In view of Christ's return. 1 John chapter 3, verse 2. Dear friends, now we are children of God, and that we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, and we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as he is pure. Di ba? So, why we choose to live a righteous life? Ba't natin pinipiling mas gumawa ng tama? Kasi, alam natin, as a Christian, kung matagal na kayo nag-a-attend dito, madalas kayo nagbabasa ng Bible, kung alam mong darating si Lord, you have to purify your life. You have to choose righteousness. Tama? Ilang beses ako nagturo rito ng eschatology, yung mga mangyayari sa mga darating na panahon. Sana, nung narinig nyo yon, natulungan ko kayo na, malapit na dumating si Lord. Ang daming sign, no? Ang daming sign sa Middle East, sa Israel, di ba? Ang daming sign. Ito na yung mga sign na darating si Lord. Sana, yung mga nabanggit ko na yon ay nagtulak sa inyo to live a pure life, to live a righteous life. Okay? Kasi pag bigla siyang dumating at hindi tayo nabubuhay ng ganon, wickedness ang ginagawa natin, patay tayo. Parang yung parable of the virgins, no? Yung 10 virgins, no? May nagke-claim na,
papasok kami, Kristiyano rin kami. Pero alam nyo, yung 5 virgin na foolish, they claim to be Christians, but they're just Christians by name. By name. At ayokong maging ganun tayo. So, assurance test. Do you eagerly await Christ's return? Paano mo malalaman kung saved ka? Ikaw ba yung tao na, "Hey Lord, sana dumating ka na nga. I want to see you." Sabi ng Bible, we will see Him as He is and we shall be like Him. Kung ikaw ay Kristiyano at ang puso mo ay nandito lang sa lupa, medyo may question mark yun. Ang tunay na Kristiyano, he is eagerly awaiting, no, dun sa pagdating ng kanyang tagapagligtas. And we shall be like Him. No, we shall be like Him. Kung ano si Jesus, kung anong meron siya, meron tayo nun. Sa Romans, no, we are co-heirs with Christ. Di ba? We shall be like Him. Bibigyan niya tayo ng isang magandang katawan, no? Mawawala na yung mga imperfections and we shall be like Him. At dapat ganoon ang attitude natin. Lord, every day, sabihin natin sa Kanya, Lord, even so come, I am waiting for you. Even so. Siyempre, hindi lang ganoon. May ginagawa tayo. Nagiging productive tayo. We make disciples kung talagang alam mong darating siya. Especially, kung alam mong talagang darating siya, gagawa ka dapat ng tama. Hindi ka dapat gagawa ng kamalian. Kasi contradiction yun. Alam mo, darating siya, tapos gumagawa ka pa rin ng mali. Or gumagawa ka pa rin, nandun ka pa rin sa lifestyle of sin, it means na hindi mo talaga hinihintay yung kanyang pagbabalik. No? Assurance test yun. Do you eagerly await Christ's return? Sino rito yung gusto niya talaga dumating na si Lord? Okay. Si ano pala? Si Sir lang, oh. Sige, ulitin ko. Sino rito yung gusto niya dumating si Lord? Ayun. Yung iba, sige, Lord, saka na, bro. Lord, ha? Marami pa akong bata pa ako. Marami pa akong hindi natitikman, eh. Hindi ganun. No? 1 John 3:4. Every person who practices sin commits an act of rebellion. Okay. Sorry. Number 2, we choose to live in righteousness because sin is serious rebellion against God. We choose. So choice pa rin natin to live in righteousness because every time we sin is an equivalent of just like rebelling against God. 1 John 3:4, every person who practices sin commits an act of rebellion and sin is rebellion. Tandaan nyo, every time we commit sin, hindi po yan maliit na bagay lang. Kay God, that is an act of rebellion. That grieves the heart of God. Kaya, gusto nyo ba na, kung ikaw ay tatay, gusto mo ba yung anak mo magre-rebelde? Di ba masakit yun, di ba? So, as a child of God, as a children of God, we must choose to live a righteous life. No, para hindi po tayo ma-branding na rebelde ka. No? So, we don't want to offend God. We don't want to offend God. Because every time we sin, that is an equivalent to rebellion. No? Tandaan natin, yung sin, hindi lang siya weakness. No? Hindi siya mistake. Sin is a rebellion against the Holy God. Nagre-rebelde tayo sa Kanya. 1 John 5:17, all unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. So every unrighteous, lahat ng wrongdoing, sabi nga sa ibang version, is sin. So, assurance test ulit, do you see a decreasing pattern of sin in your life? Dapat ganun tayo. Tingnan nyo si Billy Sunday. This is how itong pastor na to, he is a baseball player turned pastor. At ganito ang kanyang view sa sin. Listen, I'm against sin. I'll kick it as long as I've got a foot. I'll fight it as long as I've got a fist. I butt it as long as I've got a head. And I'll bite it as long as I've got a tooth. And when I'm old, fistless, footless, and toothless, I'll gum it till I go home to glory and it goes home to perdition. Nakita niyo yung attitude ng pastor na to? No? Galit na galit siya sa sin. Sana ganun ang attitude natin. Kasi every time we sin, we rebel against God. Ang problema sa society natin ngayon, sinusugarcoat yung sin. No? Pinapaganda. No? Pinapaganda yung sin. No? Minsan binabago yung word
Parang mukhang mas maging okay siya, mukhang hindi sinandating. Di ba? Halimbawa, yung abortion. Di ba? Anong tawag nila ngayon dyan? Pro-choice. Di ba? Same-sex marriage. Sige, mamaya natin puntahan yan. Sabi ito, the church was called not to be passive but to be powerful, and we are called to stand up for what is right. We are called to stand up for what is right. Hindi pwedeng manahimik ang church. Kasi every time na nanahimik tayo as a church, nagtatagumpay ang masama. Nagtatagumpay ang masama. Bakit talamak sa Amerika, merong 19 states sa Amerika na legal. Linilegalize ang same-sex marriage. Pakita natin yun. Linilegalize ang same-sex marriage. Kung mangyayari sa Pilipinas yan, magsasalita ba tayo o hindi? Magsasalita ba tayo o hindi? O okay lang yan kasi ginagawa na ng marami yan. Sinisimulan na yan, di ba? Minsan sa mga telenovela. Minsan kung sino pa yung legal na asawa, yung legal wife. Wow, legal wife. Kung sino pa yung illegal wife pala, siya pa yung malakas ng loob na mang-away. 'Di ba? Parang nawawalan tuloy ng halaga yung talagang legal. Mas magagaling pa mang-away yung mga illegal na yung mga ibang hindi naman talaga karelasyon ng Tapos meron na naman bago, 'di ba? Sa Channel 7, 'di ba? Ano ba 'yan? Yung kay Mrs. Real. 'Di ba? O panoorin natin. Panoorin ba natin 'yon? Hindi ko sinasabi wag panoorin o panoorin, pero alam niyo na 'to. Alam na natin 'to na kung minsan hindi nagsasalita ang church kaya namamayagpag to. Namamayagpag yung mga bagay nito. Pag hindi po tayo nagsalita, evil will arise. Nakapila ka, may sumingit, magsasalita ka o hindi? Sino rito na may sumingit, hindi ka nagsalita? Ano ba ang tama? Magsalita o hindi? Pag nagsalita ka, may bayad yon. Pag hindi ka nagsalita, mas malaki ang kabayaran. Siyempre, pwede ka mapaaway doon. Kung ako, meron na akong sinita noon eh. Grabe, no? May sinita. Sabi ko sa kanya, bro, baka gusto mong, pinakita ko yung cell ko, no? Tapos ginanon ko. Ayan, natakot siya. Ginanon ko lumaki. Tandaan natin to. Every time na ang Kristiyano, hindi niya tinatayuan yung tama, mananaig ang kamalian. Mananaig ang kamalian. No? Ang hirap dito sa bansa kasi natin, hindi ako nagrereklamo. Pero parang gano'n na nga. Pisang, gusto mo magnegosyo. Tatambakan ka na napakaraming permit. Bago mo buksan yung negosyo mo, mga ilang buwan muna bago mo buksan, gusto mo na magkapera gusto mo lang kumita. Pero yung mga nagdi-business na wala sa tamang lugar, no, walang permit yun. Tapos pag paaalisin sila pa yung bibigyan ng City Hall. O sige, alis ka, bigyan ka ng pera. Pero yung legal na nagbi-business, binibigyan na napakaraming pasanin ng maraming permit. Diba? Gusto mo magtinda ng gulay, kunyari, gusto mo magtinda ng gulay, bibili ka sa Baguio, pahihirapan ka. Ang dami mong dadaan ng mga dapat kang maglagay. Diba? Gusto mo ng tama, pero bakit ganito? Bakit ganon? Misa may mga magulang, ang tingin nila, tinuturuan nila yung mga anak nila, anak, talunin mo yung first honor. Diba? Parang tingin nila lagi doon sa kaklase, laging kaaway, kalaban. Parang yun ang standard. Talunin mo yan. Tapos pag natalo pag hindi nag-first honor o natalo sa isang kunyari, contest, yung magulang nagkikipag-away dun sa nagkikipag-away sa teacher, sa principal, ba't hindi nanalo yung kanyang anak? May mga magulang na ganun ay tumanggap ng pagkatalo ng kanilang anak. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Okay? Dito na sa Pilipinas, ba't mataas ang kuryente natin? Kasi marami nagnanako ng kuryente. Kristiyano man o hindi. Kinakarga yun sa mga hindi nagnanakaw. Kung Kristiyano ka, hindi ka dapat nagnanakaw ng kuryente. Hindi ka rin dapat nagnanakaw ng tubig. At higit sa lahat, kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka dapat nagnanakaw ng oras. Kasi binabayaran ka.
Kasi yun ang tama. Tama? Hindi ka dapat nagpe-Facebook lagi sa trabaho mo. Hindi yung alas 5 ang out ninyo, alas 4, nagme-makeup ka na. Tapos pag tinanong ka, may nagtanong sa'yo, masungit ka pa. Tama ba yon? Hindi tama yon. Anong point natin dito? God is righteous, we must also be righteous as He is. Okay? So, ang pipili natin yung paggawa ng tama. Yung paggawa ng tama. No? Gusto kong sabihin sa inyo, itong sinabi ni Charles Finney. Bakit merong decay ng society, ng conscience? Ito yung sinabi ni Charles Finney. Our preaching will bear its legitimate, nababasa nyo ba? Our preaching will bear its legitimate fruits. If immorality prevails in the land, the fault is ours in a great degree. Grabe yung responsibility namin ng mga pastor, no? Pag bulok ang labas, ibig sabihin bulok ang loob. Ibig sabihin, hindi nagtuturo ng righteousness yung church. Kaya namamayagpag ang same-sex marriage. Kaya namamayagpag ang abortion. Kaya namamayagpag yung iba-ibang partner. Kasi hindi tinuturo. Natatakot yung may nagtuturo. Sabi ni Charles Finney, our preaching will bear its illegitimate fruits. If immorality prevails in the land, the fault is ours in a great degree. If the church is degenerate and worldly, the pulpit is responsible for it. If Satan rules in our halls of legislation, the pulpit is responsible for it. If our politics become so corrupt that the very foundation of our government are ready to fall away, the pulpit is responsible for it. Hindi tinuturo na bawal magnakaw. Walang righteousness. Ano sabi ng Bible? Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to his people. Ano magpapangat sa isang bansa? Righteousness. Sabi niyo, righteousness. Gumawa ka ng tama. Gumawa ka ng tama. So, be righteous as He is righteous. Proverbs 20, verse 7, the righteous man leads a blameless life. Blessed are the children are after him. Alam niyo, yung taong righteous, nabubuhay siya ng blameless. No? Proverbs 15:28, the heart of the righteous waits its answers, but the mouth of the wicked gushes evil. Alam niyo, madaling malaman ng righteous. Tingnan niyo ano lumalabas sa bibig niya. Pag yung righteous, pag lumabas ba sa bibig niya, yung taong galit ba? Pag may lumabas sa bibig, lalo bang magagalit o huhupa yung galit niya? Diba? Ano ba lumalabas sa bibig natin? So, ang taong righteous, alam niya kung kailan siya dapat magtanong, alam niya kung kailan siya dapat sumagot. Hindi siya basta salita ng salita at nakakasakit na pala siya. So, sino yung tunay na Kristiyano? Yung may lifestyle na righteousness. A lifestyle is the test of your righteousness. Lifestyle is a test of your righteousness. Number 3, last, we choose to live in righteousness because the Holy Spirit lives in us. He lives in us. Alam nyo, ito yung verse natin. 1 John chapter 3, verse 9. No one who is born of God will continue to sin because God's seed. Sabi nyo, God's seed. Okay, yung buto. May buto yun. May buto si Lord na tinanim sa'yo. Remains in Him. He cannot go on sinning because he has been born of God. No? This is how we know who the children of God are and who are the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not of God, nor is anyone who does not love his brothers. Alam niyo, pinag-usapan natin dito is nature. Once na naging Kristiyano ka, binibigyan ka ni Lord ng bagong nature. Ang bawat tao, meron yan dalawang nature lagi. Tingnan niyo ako, pati sa taas. Meron yan new nature tsaka old nature. Kung pakakainin ninyo yung old nature nyo, you will fall into sin. Okay? Pero kung pakakainin niyo yung new nature nyo, yung God's seed na sinasabi ng Bible, na nandiyan sa katawan ninyo, na nasa espiritu ninyo, papakainin nyo. Sabi, magbabasa kayo ng Bible, makikinig kayo dito, magpe-fellowship, magbe-victory group kayo. Pag kung sino yung pinapakain mo, yun ang lalakas. Pero pag pinakain mo yung old nature mo, patay ka. You will fall into sin. Magkakumit ka ng habitual sin, at yun ang sinasabi ng Bible na hindi dapat mangyari yun kasi ikaw ay mayroon ng God's seed.
No, meron ka ng God's seed. So, God's seed is the new nature within us. The old nature produces sin, but the new nature leads us into righteous life. So, be righteous as He is righteous. So, check po natin ngayon. Gusto kong maging practical ito. Dito na ako magtatapos. Practical lang po ito. Bilang Pilipino, sino rito yung mahal niya yung bansa niya? Okay, yung iba, wala siyang pakialam. No? Hindi. So, mahal natin ang bansa natin. Practical. Gawin natin ang tama. Ito ang dapat natin gawin bilang Pilipino. Ginawa po ito ni Attorney Alex Lacson. Ito po yung sinabi niya, 12 things Filipino can do. Follow traffic rules. Follow the law. Sumunod po tayo para walang traffic. Kung driver ka ng jeep, minsan nakakainis, no? Minsan yung mga jeep, wala eh. Kaya ayaw huminto, ayaw gumilid eh. Doon pa nagbababa, nagsasakay sa gitna. Kaya may traffic eh. No? Follow the traffic rules. Follow the law. Follow the law. Even yung jaywalking, no? Ako guilty ako dyan. Guilty ba kayo? Oh, guilty tayo dyan. Kasi ayaw natin umakyat ng ano eh. Gusto natin shortcut. Number 2. Always ask for official receipt. Pag tayo humihingi ng resibo, nagkakaroon ng ano ang bansa natin, yung tax, may pumapasok na tax sa bansa natin. Always ask for receipt. No? Kung ano may binili ninyo, kunyari sa hardware, sa groceries, hingi kayo ng resibo. Righteous yan. Righteous. Number 3, buy local, buy Filipino. Buy local, buy Filipino. Huwag masyadong mahilig sa imported. May mga tao na napakahilig sa imported. Ultimo, lahat ng bag niya, Hermes, Louis Vuitton. Alam mo, nakakita ako sa internet, ultimo prutas gusto niya imported. Alam niyo ba ang pinakamasarap na saging kung nasaan? Nasa Pilipinas. Pero nagtataka ko, itong taong ito, bumili pa siya ng imported na saging. Pakita natin. Kasi yung saging na, yun, no? Kita mo. Saging, pero LB pa rin. Lakatang banana. Ayaw niyang, gusto niya kahit saging, gusto niya imported pa din. So pag bumibili tayo imported, hindi ko sinasabing masama. Pero pag bumibili tayo imported, pinapaunlad natin yung bansa na pinanggalingan niya. Pero kung gusto mo umunlad ng bansa mo, buy local. Okay? Buy local. Huwag masyadong sa mga branded, di ba? Balik tayo. Sige, move on na. Oras na eh. Sige, number 4, speak positively about our country and the Filipino. Speak positively. Hindi yung pag nasa ibang bansa ka, ay hindi talaga. Yung mga Pilipino, mga tamad yan, mga ano yan. Huwag ganun. Pag nasa ibang bansa ka, i-promote mong Pilipinas. Maganda sa Pilipinas. Friendly mga tao doon. Diba? Pag nakita mo si Piolo Piccolo, grabe, buo araw mo. Diba? Okay, number 5. Huwag sisiraan yung bansa. Number 5, respect your traffic officer, policeman, and soldier. No? Respect. Hindi yung ang tingin natin sa lahat ng pulis eh, masama or ano. Hindi naman lahat ng pulis, hindi lahat ng sundalo. No, hindi lahat ng traffic enforcer ay masama. May mga mabubuti naman. Respect them. Number 6, dispose your garbage properly. Okay? Hindi yung tapon ng tapon kung saan. Number 7, support your church. Ito, church natin to. You support the church. Okay? Support your church. Number 8, during the election, do your solemn duty. Go. No? Bumoto tayo. Kung ikaw ay nasa edad na, bumoto tayo. I-ano yung karapatan. Pay your employees well. Kung ikaw ay boss, employer ka, bayaran ng tama yung mga, hindi yung wala sa minimum yung pinapasweldo mo. No? Paano aasenso yun? Kristyano ka pa naman. Dapat tama ka magpasweldo. Number 10, pay your taxes. Pay your taxes. Number 11, adopt a scholar or a poor child. Wow, galing. Meron mang gumagawa nito? Number 12, be a good parent. Show your kids you love our country. Pakita natin na interesado tayo sa bansa. Nakikinig tayo ng balita. At pag nakinig tayo ng balita, Lord, ito hindi pala maganda. Pag-pray natin yung bansa natin. Di ba? Parang wala nang masyado, hindi naman nadagdagan yung mga, sabihin natin, yung mga nangungurakot sa gobyerno. No? So, I'm going to end with this. Mayroon 3 Bible character na ang tawag sa kanila. The 3 righteous men. Kilala nyo ba? Si Noah, si Job, at si Daniel. Ezekiel 14 verse 14, madaling sa uluhin. Even if these 3 men, Noah, Daniel, and Job were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the sovereign Lord. Bakit sila righteous? Kasi si Noah, even though yung kanyang generation is full of corruption, immorality, full of evil,
he chose to obey God. He chose to obey God. He do the right thing. Hindi yung napapaligiran ka ng masama, nakisama ka na rin. Actually, si Noah, siya na lang yung nag-iisa. Kaisa-isa na lang. Lahat sumama na, lahat sumama. Siya na lang yung nag-iisa. And Noah stand up for the truth. He stand up. Tumayo po siya sa kanyang paniniwala. Si Daniel, he resolved himself na pag binigyan siya ng alak, ng pagkain, hindi niya kakainin. Integrity. No? Integrity. Si Job, ang ganda response niya kahit may suffering, hindi siya nagsalita against God. Tinignan niya to sa isang tamang pananaw. No? Hindi siya nagreklamo. That's why they were considered by the Bible as the three righteous men. Sana maging Daniel tayo sa panahon natin ngayon. Be like Job in our generation. Be like Noah in our generation. Say no. Say no to compromise. Say no. Never compromise your faith. And may I call the music team as I read this last verse, Hebrews chapter 10, verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Let us hold fast. Do what is right. Huwag magpa-impluensya dahil karamihan gumagawa ng masama. Let us hold fast to do. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. And that is, kung isa-summarize natin yan, ang tawag dyan ay righteousness. Pwede ba tayong tumayo? Thank you, Lord. Siguro meron akong isang meron akong mga itong yung tao na gusto kong i-address ngayon. May mga Kristiyano dito na nagkakaproblema sila, na nag-struggle sila dahil they seem na parang dahil napapaligiran sila sa environment na parang just like Noah, puro unrighteous, puro wickedness yun nandun. And you tend to parang gusto mo bumigay. Minsan hindi nakikita yung pagiging liwanag, pagiging asin mo doon. Sa maling salita, you committed the sin of compromise, wala kang integrity. No, minsan sinasabihan ka ng ibang tao na pasimba-simba ka, ganyan ka naman, wala kang integrity. Gusto ko po sabihin sa inyo na hindi lang po ikaw yon. Lahat tayo nakaka-experience ng gano'n. No, minsan nadadapa tayo, nakukompromise natin ang faith. But sana sa umagang ito, we must come humbly before the Lord and say to the Lord, Lord, I'm sorry. Bumigay ako, na-compromise ko yung faith, na-compromise ko ang aking devotion sa iyo. Minsan hindi makita yung pagiging Kristiyano ko. Pwede tayo humingi ng tawad kay Lord. Hindi pa po huli ang lahat. Let's bow down our heads. Lord, we thank you today. We thank you today. We thank you today. Forgive us, Lord, for the times na hindi kami tumatayo sa totoo. Minsan sumusunod kami sa alon, sa agos ng marami. Minsan hindi makita kung sino ba ang tunay na Kristiyano o ang hindi Kristiyano. Minsan parang hindi kami Kristiyano kung kumilos, magsalita. Kung titignan mo puso namin, puno ng sama ng loob, puno ng galit, puno ng inggit. Imbis na ikaw ang pinaka-devotion namin, ang aming devotion sa mga bagay na material, ang devotion namin ay sa ibang tao. Lord, search our heart today. Search our heart today. We failed you, Lord. Hindi kami naging katulad ni Daniel. Hindi kami naging katulad ni Job. Hindi kami naging katulad ng mga man of God noon. Kahit na na-persecute sila, they continue on. They fight the good fight of faith, Lord God. But right now, Lord, we dedicate our lives to you. We devote our whole being to you. Right now, we decide, Lord, to follow you. And we will never turn back, Lord God. We will never turn our back, Lord, on you. And we dedicate and we devote our heart, our mind,
our soul to you. Lord, make us a blessing sa aming pinagtatrabahuhan. Make us a blessing, Lord, sa mga schools, Lord. Lalo na magpapasok ka na, make us a blessing, Lord God, na makita ng mga tao na kami ay totoong Kristiyano dahil kami ay gumagawa ng tama. At hindi kami mahihiya na gumawa ng tama dahil ikaw, because you are a righteous God. Thank you for forgiving us. Thank you for giving us a new start. This we pray. Thank you, Lord. In Jesus' name.